Magandang araw po mga kabilyar. At eto, balik na naman tayo sa larangan ng billiards in the Philippines. Ang naglalaban po rito, yung ating guru na si RB Tanega. Yan po siya yung naka-uniforme ng J Flowers. At yung kanyang kalaban, yung owner po ng Sunrise na po si Parby Aurora. O ano bang partida rito? Walang partida to. Even lang parehas po ang partida niyan. Oo, magaling yan, no? Magaling. At saka ano to, parang Class A. parang professional na rin itong si Parby, di ba? Yes po. O sige, so ituloy mo lang yung pagkokomentaryo mo, ha? At para marami matutunan ng tao. Okay. So yan, mga kabilyar, mga katropa, mga ka-J Flower at syempre ang ating mga kabatang tirador dyan na suporta sa atin sa billiard. So yun po ang kalaban niya, RB Tanyega, ang si Sir Parvin, ang owner po ng Sunrise Billiard sa Marikina. So ang format po niya ay race to 5. Best of 3 set. So una po makadalawang set ang mananalo. So ayun nga po at nakasimula na po yung laban nila. Good luck sa mga nanonood ngayon. At syempre yung ating mga kaibigan dyan na naka-follow sa atin sa Facebook. Ayan. So ito, ang mananalo dito ay so ayun nga po, medyo nagpapakiramdam ang pang dalawang player. Ayan, so si Sir Parvin ay pipinahan niya yung 2 balls. Oh, nahulog niya yon. Ang ganda ng position at perfect yung angle niya sa pagtira ng 2 balls sa left corners. So yan talagang pwede na nang maubos to. Yun. Talagang saktong-sakto. Ayan, titira na si Sir Parvin ng 4. Wow. Smooth lang. Ayun, napakiting. Ito yung pinag-isipan niya. Medyo yung angle medyo mahirap dito dahil walang butas yung 6 balls sa kabila. So ang gagawin niya dito is corrida o follow through with spin ng clock shot 2 clock. Yun ginawa niya pero sablay at na-sketch pa. So yun, dahil walang tira maganda, so kailangan niya talagang humabol ng preparasyon. Kaya niya gumamit siya ng 3 reel. So ito, ayun, di tinamaan yung 9. So lumagpas po yung tira ni RB. Kailangan masapul niya yun, dahil kung hindi niya masasapul yun, wala siyang tira sa 6. So ang gagawin dito ni RB ay safety shot siya dito. Ninipisan niya yung 6 ball, tapos gagamit siya ng clock shot 9 English. Dito po yan sa wow, perfect ang safety shot. So wala siyang ibang gagawin doon, kundi gagawin niya, isipin niya kung paano niya maitatago yung bola. So ngayon, mahihirapan na yung kanyang katunggali na si Sir Parvin, ang may-ari ng Sunrise. So yun nga po, ayan. At nabandahan naman ni Sir Parvin. Ngunit, bumenta na para kay RB. So itong gagawing tira ni RB is ipapasunod niya lang. Yun.
pinasunod nga niya. So ito naman, dahil na perfect ni RB yung preparasyon sa 7, follow through ulit. Yan. With top spin. Then ito naman ang titira ni RB ay semi-stop ball. Wow! Ito na. This is the moment for the win. Wow! Nanalo si RB. 1-0. So you raise to 5. So rock number 2. Si RB ang may break. So sa mga gustong mag-avail ng J-Flower, please contact RB Taniega on his Messenger or Facebook. And of course, pwede rin kayong mag-message sa Batang Tirador at hanapin niyo po si RB. Kung gusto niyo po mag-avail ng J-Flower at ma-avail niyo po yung aking free tutorial, basta ako po yung mag-deliver sa inyo ng J-Flower Q, ay magtuturo po ako sa inyo ng free 3 hours na tutorial, tips ng billiard. Free delivery na. At syempre, free na rin po yung tutorial. Basta mag-avail po kayo ng aming product. Table like si Chingwei, Boju, or J-Flower. Ayan. So, yun na nga po, sasargo na po ni RB yung rack number 2. So, ayan, may tira po ako sa ayun, ginawa ng paraan. Ayun, dahil medyo ito, mahirap-hirap na ito. Maghahabol si RB ng preparasyon. Ayun, sumablay si RB dahil naghahabol siya ng prepare. So, pero nahulog. Ayun, na back shot. Yan ang tinatawag na lucky shot. Ito naman, wala siyang ibang tira kundi kombinasyon. Ngunit sablay. Dahil hindi naman ganun kadali ang pagkombinasyon. Ika nga, mahirap talaga ang kombinasyon. Yan si Sir Parvin, titira na ng ipisan. Inapisan. Nahulog yung 3 balls. So, naghahanap siya ng preparasyon. So, ito, titira si Sir Parvin ng nipisan. 10 shot. Yun, sablay. Pero safety. So, walang ibang tira dito kundi gagamit ka ng 3 rail to 4 rail. So, kinukul shot ni RB yung tira sa banda. Pag nasanay na kayo sa tournament at ang rules ay cool shot. So, bago mo i-execute yung tira, sasabihin mo muna yung tamang yun, it's a foul. Foul yun, yung tira na yun. Dahil makapos yung tira niya sa banda. Ang estimate na banda ay kapos. So, dapat nag-adjust para medyo mababa. So, yan na. Tatapusin na ni Sir Parvin. Sana yun. So, yun, wala ibang tira dito kundi atras. Stop ball. Yun, perfect. Ayan. So, itong tira na to ay ito ang tinatawag na tirang pitik. Or sa clock shack ay gamit po siya ng 9 o'clock. Wow! Perfect ang gel na nagagawa ni Sir Parvin. So, nagkaroon siya ng magandang tira para sa last ball na 9 balls. So,
Wow, very hard shot yung tinira niya sa 7, papunta sa 8. Yung 8 yung pinaka dahil medyo malayo at na-control niya yung cue ball na ma-perfect execution sa 8 ball. So sa mga gustong mag-avail ng G-Flower, pwede niyong kontakin si RB Tanyega. And of course, may free tutorial po si RB Tanyega sa mga kabatang tirador natin. At syempre sa mga ka-J-Flower natin dyan. Ayan, rock number 3 at break ni Sir Parvin. Wow, na-scratch. So ito yung chance ni RB Tanyega. Pero mukhang malayo yung 2 balls. So yun nga po. At medyo malayo nga. So yun, medyo mahirap yan. Hindi ganun kalali. Yun, so mahirap din, ha? Napahirapan ni RB yung tira para sa kasunod. Kapus. So, yun nga. At naging safety shot nga ang ginawa ni RB. Nahulog lang. So, may kasunod na tira. So, yan. Oh, binakshot pa. Nako. Diyan nagkamali si RB. So, dapat hindi ka magkukumpiyansa sa mga ganyang posisyon. Kailangan i-sure ball mo ng gusto. Mahirap yung sobrang safety shot lang ang ginagawa. Tirang lamang. Ayun, pinahulog lang. Sa left pocket, pinapahulog ni Sir Parvin. So yun nga, at magkakaroon na ng placingan. So ayun nga. Ayan, tinuturo ni RB yung saktong position para sa 3 balls, safety shot. Ayun, so na-placing nga niya. Tama yung pwedeng desisyon. Ayan. So yun. At nagkaroon naman ng tira. Wow! Magandang ginawa ni Sir Parvin. Safety shot. Back kick shot po ang ginawa niya. Ito na. Nagkamali na si RB. Dahil sa banda, hindi naman siya ganun kadali magbanda. Kailangan doon ipoposisyon mo siya na tatamaan yung angle niya. Kasi kung hindi tama yung angle mo sa banda, hindi mo siya ma-hit. So, ayan. At nakabalik na ang tira kay Sir Parvin. At ito, kailangan niya dito tumira ng patras. So, gagamit po siya ng clock shot. 6 o'clock. Yan pong ginagamit na pagtuturo ni RB. Na guru. Ang shot clock. Shot clock. So, clock shot yung gamit niya. Pwede niyang gamitin na tumira ka ng 11. Nasa left po yun. Pag 11 o'clock, left shot po yun. Pag 2 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, nasa right po yun. Nasa right. So, mukhang, error po. Kung nahulog po ni Sir Parvin yun, madali niya na may execute yung 7. So, ito mag-safety shot si RB. Pakukover sa 7. Sumobra. Yun lang.
Dahil sumobra, tapos ka ngayon. Ayan, at perfect nga yung position ni Sir Farbin. Titira siya ngayon ng 7. Wow. Yung tirang yun ay tampal. So, ito na. Yun lang. Dahil sa maliit ang butas, may sablay. So, yung tira yun, semi-stambal. Unpacketing. Wow. Ibang klase talaga itong si RB. Simple lang pag tumira. Ayun nga po at score natin ngayon ay 2-1 na in favor of RB Tanyega, the Guru. So, sa mga gusto pong mag-order dyan ng J-Flower, please message nyo lang po ang si RB Tanyega. At pwede nyo po lang yung tawagan sa kanyang cellphone number 0926-701-1402. Ayan nga po, at track number po na at sargo ngayon ni RB Tanyega. So, yun sa mga gusto mag-avail po ng Singway, pwede nyo contact kayo sa RB Tanyega. Yang bilyaran na yan ang Sunrise Billiard located at Hill Fernando, Marikina, near Santa Lucia Mall. So, yun nga, rack number 4 na. Sargo ni RB. So, yun na. At, lamang na ng isang puntos. Ayan. Nagkaroon ng error sa sablay dahil maliit nga yung butas. Yun. Sakto lang ang tira sa sunod na 2 ball. Pinalo throw. At syempre nahagip yung 4. So ito, walang ibang tira dito kundi pipitikin mo na gamit ang shot clock na 9 o'clock shot. See? Yun. At nahulog ni RB yung ganung tira via 9 o'clock shot. Siyempre, left English po ang ginamit niya, RB na shot clock. Clock shot. So, yan. Kailangan ipisan at merong simple lang via dead center para simple lang. Smooth na smooth yung tira ni RB. Ayun. Sisilipin mabuti ni RB dito. Ayan, at pwede mo itong i-follow through. Pagkita, sakto lang. Follow through. Yan, at 12 o'clock. Ayun, at sumakto. Sakto nga yung tira niya sa 5. So, ito na. Ang gagawin dito nila, papaikot. Ayun. Umalog. So, hindi porke ganyan na si RB, napainom ng tubig. Nauhaw. So, yun. Safety shot. Ayan, kita, sakto. Ngipisan. Ayun, sumobra pa. Pahina. So, ayun nga. Sumablay si RB. At habulin ni Sir Farbin ang preparasyon. Ayun. Mukhang tumama pa dahil napakapal yung tama nung sa size. Kung manipis yun at may pectus, hindi siya
matatamaan yung 8 balls. So ayun, at sumablay nga. Sakto. Palusutin. Ayun, sablay din. Ayan, titirahin na ng saktong-sakto. Ayan ang mga kabatang tirador. At i-execute ng tira. Nipis. Wow. Sobra. Pero saktong-sakto lang to. Nagamit siya dito ng top spin with left English. Wow, perfect shot. So yun, all 2 na po ang score. All 2. Sa mga gustong mag-avail ng J-Flower, ang gamit pong tako ni RB de Guro ay J-Flower carbon fiber. Rock number 5. Sargo ni Boss Parvin. Ayan. Ayan, so mag-safety siya si Sir Parvin. Blessing. Ayun. Safety shot. So walang ibang tira kundi una banda. Okay. Una banda para matamaan niya ang uno at the same time makapasag safety. Yun. Tumama nga lang. At hindi umatras yung cue ball. Ayan, at saktong-sakto nga para sa tira ni Sir Parvin. Ipapalato niya. Pasunod. 12 o'clock. Ganyan na magturo si RB Tanyega. Ang kanyang gamit ay clock shot sa application po ng tira. So yun, sumakto para sa 2 balls. Ayun, perfect angle. Nabigyan niya ng kasunod na tira yung 3 balls. Hello. 10 minutes. So yun. May tira sa 3 balls. With perfect shot. Ayun. Lang binibilisan na ni Sir Parvin. Gusto niya talagang lumamang na sa score. So wala siyang magagawin dito kundi semi-stop ball. Uy, pinasunod niya pa. So ito, ang tira nito ay para ma-perfect niya yung preparasyon ay kukontra siya ng konti. Dahil pag hindi siya magkukontra o kontra-pectus, hindi niya mapapatakbo ng gusto dahil semi-straight. Yun. Ngunit kumagat yung pectus. Pero may katira siya dito. Ayun. Nalagay sa mahirap-hirap pa. Pero tignan natin kung anong gawin tira niya dito. Ayan, naisipan niya. Safety shot. Pero tingin ko, hindi niya gagawin yan dahil may tira. Pipinahan niya na to. Ayun. At nahulog. Uy, kumanto pa.
Sumakto lalo yung preparasyon. Ayan, yung tira nito, pag nahulog ito ay lalamang na siya. Ay, Cole. Papa, Wow. Okay, we have a score 3-2 in favor of Parbin. So, yun. At sa race to 5, lamang na si Parbin, Sir Parbin. Hindi basta-basta ang kanyang talent. Bukod sa owner siya ng Sunrise Billiard, meron din siyang kakaibang talent. Ayun. Okay, our score na ngayon ay 3-2 at pabor kay Sir Parbin, the owner of Sunrise Billiard. Ayan, naka-carbon fiber din po siya. So, ayun. Nag-safety shot ang tira ni RB. So, yun, sakto. Medyo mahirap. Kailangan safety shot dito. Ayun, nagawa niya ang safety shot. Ayan na. Wala ang ibang tira sa RB kundi bumanda. Uy. Hindi tinamaan yung banda. Yung one ball. Open layout para kay Sir Parbin. Yan. Oh, magsushortcut yata ng tira. Kombinasyon. 1 yellow 1 papunta sa 9 yellow. Kombinasyon. Pang! Ngunit sumablay ang tira dahil hindi ganun kadali. Oh, bumalik ang nga ako, kombinasyon. RB. Ano ba nangyayari sa iyo rito? Mukhang hirap na hirap ka sa ating semi-professional player. Siyempre, nahirapan po ako, sir. Oh, bakit? Kasi wala kang ensayo. Wala akong ensayo. Oh, tapos pangalawa ron, hindi mo paggama yung J-Flowers mo. Tama po. Nahihirapan po ako dahil hindi ko pagamayin O masyado. yan, mga one more week, no? So ano tingin mo sa ating mesa ng Singwe? Ang napakaganda po ng Singwe dahil yung banda niya ay hindi po siya matalbog at hindi rin siya mahina. So, kahit i-compare natin sa ibang table, mas gustong-gusto ko talaga yung Singwe dahil smooth lang siya paglaruan. Kagaya ng dyan sa Kiss Ball sa bilyaram ni Jeff De Luna. Singwe din po ang gamit niya. At din sa TBR, na paglaruan ko sa aking mga kalaro dun sa TBR is Singwe Okay. table. All right. So ito pong Singwe talaga, kanya po pili ka ng dalawa. So itong Singwe po ay talagang napakahusay po, no, dahil yung table po na yan ay gawa sa metal frame. Kaya po kahit sampahan ng 10 tao yan, hindi po yan bibitaw. Talaga pong solid po yan. At ang kahoy po niyan ay oak wood, no? Kung di ako nagkakamali, wala po tayong oak wood dito sa Pilipinas. Kanya po talagang napakatibay. So kung gusto po nyo masubukan yung ating Singwe table, so punta lang po kayo sa aming mga showroom. Meron po dyan sa Sunrise, dito po sa Fernando Street, Marikina. At yung bagong tayo ni Jeff De Luna, yung tinatawag na Kiss Ball, meron din po doon. Sa Pasig, Panay Singwe din noon, yung tinatawag na Rolly Boy Billiards. Tapos meron pa po sa QTech. At sa Cavite po, meron pong steer shot. Kaya 5 bilyaran na po ang gumagamit ng Meron din po yung sa may Commonwealth. sa may Commonwealth, no? So anyway, nagbanggit po ako lilima lang, pero talaga pong puntahan po nyo yung mga bilyaran na yun. At ito po masasabi ko sa inyo, wag na lang po magbabanggit ng pangalan. Hindi po matalbog yan. No? Yung pong mga magagandang table, ay hindi ko po alam kung bakit matalbog. Sabi nila, ang problema daw, yung kanilang cushion na ginagamit ay masyadong manipis. No? So pag hindi po nagawa ng paraan yung cushion na yun, talagang magiging matalbog.
So ito po ang aming cushion, mas makapal po ng konti lang. Pero alam po nyo, ang laro ng bilyar is all about millimeters di ba? Tama. So pag nagkamali ka po sa sa ganong sukat ng magkakaproblema. So kung magaling naman yung installer po nyo, magagawa po ng paraan. Basta magaling po yung installer nyo kasi nasa installer din po ang sikreto niyan, no? Kanya po sa amin po wala nang gagawang paraan kasi eksakto na po yung yung cushion niya. Tama po yung kanyang height. So doon po nagkakatalo Hindi ko po alam kung yung factory po ang nagkamali o mali yung bilhin nila ng mga pero Materials na gamit. materials na gamit, pero madali naman po gawa ng paraan yun. So, ang sinasabi ko lang po, dito wala na kang happen. Metal frame, oak wood, no? Tapos ang packet po niyan, hindi po yan plastic, rubber po yan. Hindi po basta-basta nabubutas. Ayan po, si RB mukhang matatalo dito sa ating semi-professional. Pero pag sabi po niyang semi-professional, malapit na pong maging professional yan. At saka bilog po ang bola. Pag sumali po kayo ng tournament, kahit regular class A ka lang, meron ka talaga pong chance manalo. No? Siyempre, kailangan yun. Oo. So, Gusto marunong ka magpahulog. Oo, May nasa chance kang manalo. nagpapahulog ho yan, All right. So, ito po si RB, nagtuturo na po. Kaya tinawag nating RB, the Guru. Yun, no? Tanega. Talaga naman. Oo. So, ano ba to? Tapos na ba to, RB? Matatapos na yan, Matatapos na. Paano yan? Anong score ngayon dito? sir. Ang score natin dyan ay 3 to all 3 na. Ba, all three. Okay. So, wag po nyo kakalimutan, RB Tanega po. Kung gusto nyo mag-avail ng J-Flower, kontakin nyo lang si Harvey Tanyega. At syempre, kung nakapag-order po kayo ng J-Flower, ay meron si RB promo Okay. na ibibigay sa inyo Sige. free tutorial. Okay, break tips. muna tayo, RB. Tutuloy tayo mamaya. Okay. Dito po at ang ating venue po ay Sunrise. Bumibreak po si RB Tanega. Tingnan natin kung mauubos ba ni RB Tanega ang bola. Yun, sumargo at may papasok ba? Mukhang walang pumasok. Mukhang wala yata sa kondisyon ito si RB, the Guru Tanega. Ito na ngayon, yung may-ari ng Sunrise na si Parvin Aurora. Galing. Alam po nyo, ito pong table na to, singwe to, produkto po ng Batang Tirador to. Ang ginawa po ng may-ari, bumili ng 5. At ito pong table na ginagamit ngayon, ginawa niyang masikip na masikip. 3.9. No? Hindi man lang umabot ng 4 inches, 3.9 lang po. Kaya sabi ko, bakit mo ginawang makipot yung butas na yan, Parvin? Kasi sabi niya, gusto ko na maging professional. Kanya po yung ating professional na si RB Tanega, hirap manalo. Kasi una-una po, sabi ko nga sa inyo, si Parvy, bago yung kanyang tako, no? At syempre, naninibago pa siya sa tako niya. Okay. So, yung ating pong camera woman dito na tumulong sa atin dito, walang iba kung hindi si Yam Yam. Anong pamilya mo, Yam Yam? Gilgil. Maraming salamat sa pagka-cameraman mo dito, ha? Hindi pala, camera woman. Siya po ang camera woman natin dito. Siya po ang kumukuha ng video. At susunod po, tuturuan na siya ni RB Tanega magbilyar para pwede na siya mag-compete sa mga kapwa niya babae. So, yan po ang ating camera woman na si Gilgil. Okay, Gilgil. Nako, pag nahilig to si Gilgil sa bilyar, mauubos pera nitong kakabayad ng mesa. Ang mesa pa naman dito, 300 per hour. Oo. Waka maubos pera mo, ha? Ayan po. Anyway, kung sakasakali naman, si Parby naman ang magbabayad ng mesa mo. So, walang problema. Ha? So, tignan po natin kung anong magiging resulta nitong laro na to. At pinag-aaralan mabuti ni Parvin kung paano niya uubusin ang mga natitirang bola.
Ito, sa corner pocket po niya titirahin. Okay, talaga naman. Semi-pro na malapit na maging professional. Pag po semi-pro na ganyan, ang handicap po niya na halos Super A na. Kasi pagkatapos ng Super A, professional player na. O, tingnan natin kung kaya niyang ipasok sa right corner pocket. Let's go, Parvin. Ba? Yun po ang problema. Makipot talaga yung mesa. Pag ganyan po ang tirahan, kung makalog, ganyan po kakipot. Halos eksakto lang pumasok yung dalawang bola. Mukhang hindi nabigyan ng tira si si RB. Yun. Siguro nilalagyan niya ng konting maseo. Kasi covered siya ng 9. So ito po. Mukhang hahabol si Guru. Yes! Ay, nako! Anong ginawa mo? Kubalog na naman. Yan ang problema ng makipot na butas. Kung kalug-kalog. Kasi talagang maliit ang butas po nito. So, tingnan natin. Parvin, okay, i-run out mo na. Tapusin mo na, ha? At gutom na si Gilgil at makauwi na yung ating camera woman. Ayun, tinapos sa wakas. Score po nila, 5-3 dito po sa Sunrise.